parusa, ang puso'y naghahanap ng kanlungan. Isang linggo po ang nakaraan. Dumating po siya dito nung Sabado, last Saturday. At ngayong araw ng linggo, siya ay mamamaalam na. Pero hindi po nangangahulugan noon na iiwanan kayo ng ating mahal na ina ng kalusugan. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo iiwan ni Maria. Hindi tayo iiwanan ng ating mahal na ina sapagkat ang tunay na nagmamahal hindi nang iiwan. Sa araw na ito ng paglisan ng National Pilgrim Image ng Nuestra Señora de la Salud, nawa ay nakaramdam din kayo ng kagalingan dahil sa presensya ng ating mahal na ina dito sa Dalpan. At nawa, ang kalusugan na ating natanggap ay magdulot din sa atin ng pagpapatawad. Pagbibigay ng kapatawaran sa mga tao nagkasala sa atin. Tandaan natin, ang pagpapatawad ay gawaing makadiyos. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya. At ang pagpapatawad ay nagbibigay kalusugan. Nawa, ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Salud, ay gabayan tayo para tayo ay magkaroon ng pusong marunong magpatawad. Sumasamang ilumimo, sukat na dulot ng aming kasalanan. Ipagkaloob sa amin ang lubos na kalusugan upang sa iyong Ama kami ay maglingkod. Tuloy lang po ang ligaya dahil hindi naman tayo iiwan talaga ng ating mahal na ina. Patuloy po siyang pumapatnubay sa atin, nagbibigay proteksyon sa atin, lalong-lalo na po sa ating kalusugan. No? Itong imahe ni Our Lady of Nuestra Señora de la Salud ay patuloy po nating pakahalagahan dahil po nangangailangan talaga tayo ng kalusugan sa ating pangangatawan at lalo na po sa ating kaluluwa. Kaya sa ulitin po sa inyong lahat, sa ating lahat, maraming salamat. At sa inyo din po, patuloy niyong paglalakbay. Kasama po ninyo kami sa inyong paglalakbay sa panalangin. Maraming salamat. Viva! Viva de la Salud! Viva! Viva de la Salud! Viva! Ikulot mong kaming malayo sa karamdaman ng sama. Sa inyong lahat mga kapatid, isama po natin sa ating mga panalangin ang ating misa intention para sa pasasalamat ng community ng Couples for Christ, Dantes and Salas family, Carmen Tutay, Raquel Ching, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Aaron, Danilo, Maria Lourdes, Jonathan, Carla Jane, Olivo, Mark Oliver, Noel, Jerome, Rodolfo, Abel, Maroy, Joey, Idelfonso, Claudio, Manuel, Romeo, Francisco Sr. at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang ika-28 linggo sa karaniwang panahon, ang Extreme Poverty Sunday at ang Sunday Folk Cultures. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo po ang lahat. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagpusta.
Linaw niya sa ating kaapihan, sa kanyang pag-ibig tayo'y iingatan. Sumigaw sa ganap. Makinig aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Hinanghina tayo sa mga kaaway, ngunit ating daig kanyang pinakinggan. Di tayo bumagsak, ipinawalan. Sumigaw sa ganap, umawit umina, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Ako ay mag-aalay sa Diyos ko banal, ang pangakong pag-ibig at katapatan. Mga kasalanan ko'y nidahilin na, pagkus iniligtas ako sa kalaban. Inatawad at itinawag. Sumigaw sa ganap, umawit umina, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Isama po natin sa ating mga panalangin ang biktima ng giyera sa Israel at ganon din po ang mga ating kababayan na nandoon. Panalangin din natin na sana matapos na ang giyera at magbalik ang kapayapaan sa ating mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan ng iyong awa, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inilalarawan ni Isaías ang piging ng tagapagligtas, kung saan tutugunan ng Diyos ang pananabik ng puso ng tao at papawiin ang lahat ng kalungkutan at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit, tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Nagpapasalamat si San Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos dahil sa kagandahang loob nila sa kanya. Bagamat magagawang harapin ni San Pablo ang mga pagsubok, nagpasalamat siya sa kanilang pagtulong, kaakibat ang dalangin ng biyaya para sa kanilang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ng ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos Ama ni Jesucristo, kami liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyong Panginoon. Noong panahon yun, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, ang sa kanya'y sa pangangalakal. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihiram. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin yung ating mga katabi. Magandang umaga. Good morning. Sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, no? Good morning. Ngayon po sa ating ebanghelyo, binigyan tayo ng ating Panginoon ng isang talinghaga tungkol sa isang kasalan. Napakaganda ng kwento at ipinapaalala nito sa atin ang handog na kaligtasan ng ating Panginoon. No? Parang isang kasalan, no, na nakahanda na ang lahat. Ang kanyang pagliligtas, ang ating kaligtasan ay nakahanda na. Bukas na ang pinto sa langit. Open na ang kanyang kaharian. Naialay na niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ikaw na lang ang kulang. Inaanyayahan niya tayong pumasok sa loob. No? Gaya nung kasalan doon sa talinghaga, no? Nandoon yung masama at mga mabubuti. No? All, lahat, no, ay welcome para sa lahat itong kaligtasan na ito. Pero sa kasamaang palad, no, mayroong mga taong tumatanggi, no, sa kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoon. No? Tinatawag tayo everyday ng ating Diyos. Pero meron tumatanggi. No? Nakita natin, no, may iba't ibang dahilan. No? Yung iba, pupunta sa kanyang farm. Yung iba, pupunta sa kanyang business. No? Meron pang masakit, no? Yung mga inutusan, no? Pinatay. No? Isang bagay na mahalaga sa pagtugon sa pag-anyaya ng ating Panginoon, yung humility o yung kababaan ng loob. If you are humble, you are sensitive. No? If you don't have any pride sa iyong sarili, makikita mo na yung nag-iimbita, hindi lang siya basta-basta nag-iimbita. No? Ipinapakita rin niya sa iyo ang kanyang pagmamahal. Parang sa isang birthday party o sa isang kasal, di ba? Kung kayo ang mag-i-invite, ini-invite nyo yung mga tao na malapit sa inyo. Yung mga taong mahalaga sa inyo. Yung mga mahal nyo. Di ba? Hindi mo naman i-invite dyan yung kaaway mo. Kaya pag na-invite tayo, no, sa isang celebration o kaya sa isang bagay, no? Ang unang dapat nating reaksyon ay humility. Hindi ako karapat-dapat, pero na-invite ako. Dapat makita natin kung bakit tayo na-invite. Kasi kung minsan parang wala lang. No? Ini-invite tayo, tapos isisin natin. Sin lang. Wala tayong sasabihin na, opo, or yes, I will come to celebrate. No? Minsan ganyan, no? Hindi natin na-appreciate yung invitation nung taong nag-iimbita sa atin. No? Maybe because of pride, maybe of whatever reason, no, sa ating buhay. But if you are humble, you are sensitive enough to see, no, nakalakip nung imbitasyon na yun, nung sobrang yun, ay pagmamahal. No? Mahalaga ka sa akin, kaya kita iniimbitahan. Ganun po yung Diyos, no? Mahalaga tayo sa Kanya. Although we are all invited, each and every one of us ay mahalaga sa Diyos. No? Yung iba kasi gusto, yung invitation is special. No? Dapat, ano yun? Personally delivered.
Oo, kailangan yung sobre, favorite color nung ini-invite. No? Siguro ganyan, no? Merong mga ganyan. No? May pride. No? Invitation pa lang, meron ng mga, ano bang tawag dyan? Perks o yung freebies. Di ba? O minsan may mga damit na nga eh. No? Gusto natin ganun, gusto natin special. No? Pero pagdating sa kaligtasan, dapat no, kababaan ng loob. Pangalawa, sa imbitasyon ng Diyos sa atin, para sa kaligtasan natin, kinakailangan to ng kinaukulang response. Yung ating participation sa kaligtasan ng tao o natin, kinakailangan ng response, kinakailangan ng ating pakikiisa. Hindi tayo maliligtas na hindi tayo tutugon sa tawag ng Diyos. No? Ang dami nating dahilan para hindi sagutin ang tawag ng Diyos. Meron pa akong problema, Lord. Lord, hindi pa ako ready. Ni-invite tayong magpakasal. Lord, wala pa kaming pera. So on and so forth. We have a lot of excuses. Lord, busy pa ako ngayon sa aking career. Valid reasons. Yes, they are valid. But we should remember na pag in-invite tayo ni Lord, gagawan din niya ng paraan. If we said yes, He will make sure that we will have this capacity to come and to be saved. Sabi nga ni Saint Augustine, those who are called are converted. And those who are converted are healed. And those who are healed will be able to see the face of God and rejoice in their life. So pag sumagot ka sa tugon ng Diyos, although hindi pa niya ipinapakita yan, responsibility lang kung minsan ang ipapakita ng Diyos sa'yo. Kung minsan, love na mabigat tanggapin. Kung minsan, cross yung ipapakita sa'yo ng Diyos, ini-invite ka niya. Pero tayo, initial reaction natin, matatakot tayo. Hindi natin kaya. But we should remember, pag in-invite ka ng Diyos, pupunuin ka ng Diyos. Kung may karamdaman ka, papagalingin ka niya. You just need to say, kailangan mo lang sabihin na, yes, Lord. Kung wala kang pera, bibigyan ka niya ng pera. Hindi mag-uutos yung nanay mo o yung tatay mo na bumili ka ng suka sa Paranaque nang hindi ka nila bibigyan ng pamasahe. Pero kung minsan, sasabihin natin, hindi kasi wala akong pamasahe. Pero pag si Lord ang tumawag sa'yo, automatic yan. Kailangan lang ng iyong yes. Aalagaan ka ng grasya ng Diyos. Alam yan ng mga taong nagsaserve kay Lord. Nararamdaman nila yan sa kanilang buhay. Yung iba may problema sila, kaya sila lumalayo sa simbahan. O sa mga nagsaserve, may problema sila, hindi na sila nagsaserve. Pero yung mga nakakaintindi nito, habang bumibigat yung kanilang problema, habang bumibigat yung kanilang struggle sa buhay, lalo sila at lalong nagsaserve sila sa Diyos. Bakit? Kasi doon sila kumukuha ng lakas. Doon sila nakakuha ng peace. Na kahit ang hirap mag-serve sa simbahan, ginagawa nila kasi alam nila kasama nila ang Diyos. Yung pangatlo, yung entitlement. Kung minsan pag na-invite tayo, maglingkod, o sa ating kaligtasan, we feel entitled.
But supposed to be, you should feel the empowerment of grace. No? So iba yung entitlement sa empowerment. When you are called by God, no, don't feel entitled. Kasi kung minsan, no, madami tayong condition. Lord, magsaserve lang ako pag nanalo ako sa loto. Pag mayaman na ako, tutulong ako sa aking kapwa. No? Ganong yaman ba ang hinihintay mo, no? 5 billion pesos bago ka tumulong sa kapwa mo. Lord, pag settled na ako, magsaserve ako sa iyo, promise. No? Minsan ganyan tayo, no? Lord, ganito, ganyan. No? Nung ako ay nasa Africa, nagtatayo rin kami ng mga schools. Naghahanap kami ng mga lugar kung saan pwedeng magtayo ng eskwelahan. Usually doon sa mga rural places. At nakikipag-usap kami sa community. No? Yung mga nandoon, chief, yung mga elders. Yung mga iba entitled. Feeling nila entitled. No? Magtatayo kami ng school, susupport namin yung school, no, ng Catholic Church, sisweldohan yung mga teachers para sa kanilang mga anak. No? Lahat-lahat na ibibigay na sa kanila. But you know kung anong sasabihin nila? Father, what is it for us? We will give you the land. You need to give us something. No? Kakaka-stress. No? Gagawan mo na ng mabuti, hihingan ka pa ng kapalit. No? Kaya naman kung nakikita nyo, no, bakit walang mga eskwelahan doon sa ibang lugar doon, di ba? Pag Africa, yung mga picture. No? Kasi mayroong mga ganyang attitude. No? Kailangan mag-submit ka sa kondisyon nila. No? Bago mag-attend ng livelihood project meeting, ganyan, no? Father, you need to give us something. Hindi sila mag-a-attend nang wala silang matatanggap. No? Minsan, ganyan yung ating attitude. Tinatanong natin, what can we get from the church? Pero hindi dapat ganon. Dapat ang tanong, what can we give to the church? Iba kasi yung empowered. Pag you are empowered by grace to serve, no? Iba. No? Iniisip mo, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko para sa Kanyang simbahan? Ano ba ang kinakailangan kong gawin? No? Ano ba ang kinakailangan kong ibigay? Hindi madali. No? Yan ang mga iniisip ng mga tao. No? Perhaps, no, yung mga nagsiserve, alam nyo yan. No? Kahit na ultimo oras para sa kanilang pamilya, ibibigay nila. Basta alam nila kinakailangan ng Diyos. Laging nagdadasal, ano ba ang kailangan kong gawin? Saan ba ako nililid ng Espiritu Santo? And that should be our attitude as Catholics. No? Hindi yung salvation if-fit in natin sa ating sarili. No? We should fit ourselves, no, sa grasya ng Diyos. Tayo ang dapat ma-form. Hindi yung si Kristo ang i-form natin para sa ating sarili. No? Parang handaan. Di ba? No? Sa handaan, masaya eh. Di ba? Pero minsan sa handaan, meron yung mga, yun nga, no? Pumunta sila doon para hindi makisaya. But para, ano bang tawag doon? Mag-Sharon Cuneta. Balutin mo ako. Paborito ko ng kanta to. Balutin mo ako sa liliw ng iyong, di ba? Ano, no?
Dahan-dahan na kinukuha yung supot, no? Okay lang yan pag tapos na yung handaan. Pero kung minsan hindi pa tapos yung handaan, di ba? Wala nang ulo yung lechon. Lechon belly na lang, no? Pero lechon, isang buong lechon yung in-order, pero lechon belly na lang yung... We need to form ourselves. No? Hindi dapat yung paligid natin ang ipo-form natin para sa ating sarili. No? This is what God is reminding us. No? Ibang klaseng balutin. No? Balutin natin yung ating sarili sa grasya ng Diyos. No? Tandaan natin, handa na ang salvation. Nandyan na ang kaligtasan. Ikaw na lang ang kulang. No? Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng Kanyang piging. Bilang Kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin nawa tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Buong pagtitiwala nating sabihin, O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangagugutom, at mga inalipusta sa lipunan, upang maramdaman ng mga ito ang piging na inahain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan mo nawa sila ng pag-asang makabangon muli sa tulong at malasakit ng may magagandang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga sa kalikasan, tulungan mo silang panatilihin, gamitin ng angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa aming lahat, matugunan nawa namin ang iyong paanyayang makisalo sa piging ng iyong anak sa pamagitan ng makabuluhang pagdiriwang ng banal na misa at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan mo nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong piging. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Padalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan.
Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal, sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan.
Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, naging natubos ang buhay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Mario, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat sa ilang mga paalala. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan upang tuloy nating suportahan ang ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa mga nais na bumili ng imahe ng ating mahal na ina, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng tundo, gayon din ang ating amang si San Agustin at si San Ezekiel Moreno, kayo po ay makakabili nito sa ating mga secular Agustinian Recollect Fraternity na nasa harapan ng ating simbahan. Ang ating simbahan ay nananawagan pa rin sa mga individual para suportahan at tumulong sa ating Parish Pastoral Council for responsible voting sa nalalapit na barangay and SK election. Ito ay bukas para sa mga non-partisan individual. Sa mga nais na tumulong, mangyaring lumapit po sa lamesa sa harapan ng ating simbahan o kaya ay magsadya sa ating opisina. Ngayong buwan ng Nobyembre, bilang paghahanda ay maaari na kayo makahingi ng sobre para sa kaluluwa at sa mga nakakuha po ng sobre noong nakaraang linggo, maaari na po itong ihulog sa box na nasa harapan ng ating altara. Ang responso para sa kaluluwa ay sasagawa sa unang araw ng buwan ng Nobyembre. Ang Archdiocese of Manila ay nanawagan sa ating lahat upang tayo ay maglaan ng panalangin para sa kapayapaan sa Holy Land. Sama-sama po tayo sa darating na October 17, araw ng Martes, na kung saan ito ay araw ng pag-aayuno at panalangin para sa mga kapatid nating nasa Holy Land, gayon din sa mga kapwa Pilipino natin na nasa Holy Land. Panawagan din po ng Archdiocese of Manila na tayo ay patuloy na magdasal ng Santo Rosario para sa kapayapaan. At meron po tayong raffle for a cause na ang ticket ay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Ang consolation draw ay gagawin sa November 5 at ang grand raffle draw naman ay sa December 24 kung saan ang inyong 50 pesos ay maaaring manalo ng 50,000 pesos. At ang first prize na may Icondura 6.5 cubic feet refrigerator na inverter. At ang second prize ay 43 inches Skyward Smart TV at ang third prize ay Condura 7.5 kg automatic washing machine. Para sa mga wala pang ticket, may available po tayo ng mga ticket sa lamesa kung saan nandun po ang ating mga Parish Pastoral Council. Maraming salamat po. Hi! Paalala po ulit dun sa ating ginagawang tulong tayo. No? Malapit na po yung Pasko. Meron pong mga reach out programs yung ating mga organization sa simbahan. At yun nga po, nangangailangan ng tulong sa inyo. No? Yung mga dilata po ninyo na mga hindi nabubuksan, no? Isang taon na dyan sa inyong mga cabinet, di nyo nabubuksan, no? Kaysa ma-expire, no? Bigay nyo na po sa simbahan. At pwede rin po, bumili kayo ng mga grocery items sa mga tindahan, tapos ibigay nyo sa simbahan. No? Kahit po yung inyong mga lumang laruan at mga damit pambata, no? Pwede nyo rin pong dalhin sa ating simbahan. Hanapan natin sila ng mga recipient, no? Wag naman po yung mga butas-butas, no? Yung mga may tag pa po, no? O yung maayos pa, no? Marami po tayong mga kapatid na nandyan sa daan na nangangailangan ng tulong. No, sana po suportahan po natin ulit yung ating proyekto, no? Tulungan po natin yung ating mga kapatid na nangangailangan. At ganun din po yung ating parokya, merong raffle, no? 50,000 po ang ating grand prize at 50 pesos lang po yung isang ticket. No, sana suportahan po natin
yung ating paraffle dito sa parokya. Yung mga wala pa pong raffle ticket, no, bumili na po kayo doon sa dyan lang po sa harapan ng simbahan. No? Kuha na kayo ng 10 piraso, kaya isang bundle. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.